Hello guys! So this is our third day in Hanoi. Now pa lang namin plan mag-tour within the city. So we plan to rent a motorbike para madali namin mapuntahan yung mga lugar na gusto namin puntahan according to our time. Mas advantageous kasi kung sarili mo yung motor. Although kung ayaw nyo mag-DIY, meron namang nabubook sa Klook ng mga motorbike with tour guide. So, need lang dito mag-fill up ng form at mag-iwan ng kahit isang passport for deposit. No money required. And sulit na din kasi to, from 9 AM to 7 PM, ang rental is only 150,000 VND each motorbike. And kayo na yung bahalang magpagas. As for us, pumwede na yung 50,000 VND kasi within the city lang naman kami nag-ikot. Guys, ito pala yung contact number if you're interested, and kung may plan kayong mag-visit dito sa Hanoi, ilagay ko dito yung kanilang WhatsApp number. And by the way guys, hindi nyo kailangan ng international driver's license dito para makapag-drive kayo around the area or dito sa Hanoi. So, una namin pinuntahan yung Aodai costume rental para bongga sa tour pictorial. And nabook ko nga pala yun via Klook 2 days before. Lumalabas na 500 pesos siya per head and naka-discount lang ako ng konti kaya 975 pesos lang yung binayaran ko for 2 packs na yon at 1 day rental na din. So, need mo siyang i-pick up dito at puntahan yung costume dito sa 48 Hangbong Street para makapag-fit ka at makapili ng color and design ng Aodai. Mabait ang mga staff nila dito and walang deposit needed. So, next stop namin ay ang St. Joseph Cathedral. Guys, medyo ingat lang dun sa damit kasi napansin ko masayad na pala yung damit ko dyan nung nakaangkas ako. So, sabi ng anak ko, dapat daw itaas ko para hindi magkaroon ng aksidente. So, mahaba kasi yung damit Okay, dun sa St. Joseph Cathedral naman, walang problema sa pag-park dito kasi may mga locals naman na i-assist kayo kung saan pwedeng makapag-park ng safe and free. Since July nga itong tour namin, sobrang init at tirik ang araw ng time na yan, kaya hindi na kaming masyado nakapagtagal and binilisan na lang namin ang pictorial namin dito. Sa tawid lang yan, kalapit niyan ay yung Juan Kiem Lake. Dito medyo malilim kasi napapalibutan ng mga puno and ang sarap tumambay dito habang nakatingin ka lang sa lake. Mahaba itong area na to, so pumili lang kami ng spot kung saan kami tumambay. Dito din malapit lang yung pinagparkingan ng motor. Pwede naman sa mga gilid-gilid kasi hindi rin talaga sila ganun kahigpit. And of course, trinay nga namin yung kanilang tuk-tuk, yung tawag nila dun sa kanilang, kumbaga sa atin ay parang tricycle. So, nagpa-picture din kami dyan. Binigyan na lang namin si Manong ng tip na 50,000 VND para rent namin yan sa pagpipicture. And next stop naman namin ay itong Ngokson Temple. Meron nga palang entrance fee dito, that's 50,000 VND per person. Maraming makikita dito sa loob. May temple din sila and dito mo rin makikita yung turtle dahil meron silang parang history or legend na yung turtle yung nagbigay ng sword dun sa kanilang isang warrior nung unang panahon para manalo sila sa war. And yung naka-display na turtle dito is namatay siya 2 decades ago kaya dito nila nilagay yan. After namin dito guys, nagpa-siya kaming mag-lunch muna dito sa may Ion Mall. This is 20 minutes away from Ngokhan Temple at minotor nga lang namin yan. Ayan guys, kung makikita nyo, ang daming mga selection ng mga food, pastries, mga drinks, iba't ibang mga local food yan. Ako, ewan ko, para sa akin, sobrang excited ko pag napupunta ng mga mall sa ibang bansa kasi nai-excite ako dun sa mga product na meron sila at wala tayo. Tapos gusto nating itry, especially nga yung mga snacks and food and yung supermarket nila. May mga products kasi sila dun, 'di ba, na mabibili na gusto mo ring iuwi dahil wala nga dito sa atin. Tapos guys, meron din sila dito mga sushi, ang fresh, tapos parang hitik na hitik, no? Ang daming mga packages and sets ng mga bento, sashimi, sushi, at kung ano-ano pa. And so guys, ito nga, nag-CR na muna kami at all morning kaming nagtutour. So guys, papakita ko lang sa inyo kung gaano kalinis din yung restroom nila, Nakakatuwa. Tapos ang lawak pa niyan sa loob. So, ito na nga yung binili ko. Natuwa ako sa sashimi. Tsaka dyan sa parang, ano ba tawag dyan sa Japanese food na yan?
Ayan, so hindi ko talaga napigilan yung sarili ko mag-take out. Tsaka nitong mga chicken wings, iba-ibang mga flavor meron sila dyan. And tingnan nyo guys, so meron silang iba't ibang sausage, fries, may roasted chicken pa sila. 'Di ba? Ang takaw ko. So talaga natakam ako dyan. Nag-take out ako niyan. Tapos ayan guys, may mga presyo na. Meron na silang mga ready pack dyan, meal na for take out talaga. Pero ang ending, dito kami nag-lunch sa KFC. Kasi itong mga bata, wala namang ibang alam na kainin na local food. Mas gusto nila talaga yung mga fast food na ganyan. Pero iba yung menu nila sa atin. Ayan, may cucumber, may roasted chicken sila nakasama, which is ang sarap. Isa pa yun sa kina-excite ko kapag nasa ibang bansa. Kasi yung fast food nila, na meron din tayo, iba minsan yung menu. And gusto rin nating itry yun, syempre, diba? And syempre, since nandito na rin sa mall, hindi pwedeng hindi ako dadaan sa supermarket. Hindi naman ako nag-super grocery dyan kasi turista nga lang naman ako. So, binili ko lang dyan yung mga kailangan namin sa tour and yung mga ibang snacks or mga immediate needs lang. Actually, kung hindi lang talaga kami pupunta sa Sapa kasi mag-out of town kami, siguro namili na ako dyan ng iuwi ko sa Pinas, pero pinigilan ko lang talaga yung sarili ko. Ang daming mabibili, especially mga kitchen ingredients and kung ano-ano pang mga snacks and soup. So okay guys, ito paglabas namin ng mall, no, sumakay na kami sa motor namin and we decided na wag na lang mag-helmet kasi hindi nga naman ganon kahigpit. Kaso mo nga, wag na wag ninyong gagawin yun dahil natsyempohan kami dyan. Pwede kasi talagang matsyempohan. Although, para sa mga locals, hindi talaga. Siguro napansin lang kami na walang helmet nung parang highway officer nila kasi naka-Auday costume kami, meaning turista kami. So, nila siguro kaming, alam mo na, kikilan. So, itong eksena na to, ito yung nakikipag-negotiate kami dyan. And guys, nagbigay na lang kami ng 1 million VND or equivalent sa 2,300 pesos para lang mapakawala na kami. Parang sa Pilipinas din pala, madaling mapakiusapan basta mayroong pera. Philippines, they do not give because government shortage of card. Yeah. We will claim, not yet claim. Oh, you go in Vietnam on motorbike. Oh. You need bring paper, not picture. Where's the paper? Paper, driver license, not picture. Not picture. Ay nako, Siron talaga, nagpahuli ka pa. Sayang yung 1 million VND. And of course, the tour must go on. Kaya itong next stop namin ay dito sa Trang Kok Pagoda. Matagal ka na itong napapanood sa vlog and gustong gusto ko talaga siyang puntahan kasi pwede kang mag-wish doon sa may puno dito. Kasi sabi nila, doon sa puno na yon, doon nagkaroon ng unang enlightenment si Buddha. Kaya, yun, excited ako na puntahan tong Trang Kok Temple na to. Ayan, so sobrang init kanina, umuulan na nga yan. Medyo umaambon na yan, kaya medyo nagmamadali na rin kami. Tignan nyo guys, napaka-tranquil dito. Mas gusto ko tong temple na to kaysa dun sa una naming pinuntahan kanina. Also kasi mas malaki tong temple na to. Mas maganda yung lugar. And for some reason, mas gusto ko yung vibes nung lugar na to. And dito naman pinapakita yung mga illustrations ng kanilang parang karmic law and karmic illustrations. And dito naman pwede ka magsindi ng incense and make a wish or pray. And guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na tree kung saan dito nagkaroon ng unang enlightenment si Buddha. So sabi nila, kailangan mo umikot ng 3 times dyan sa puno na yan, then you can make a wish. So after nga yan guys, nagpatila lang kami ng ulan bago kami bumiyahe ulit papalik doon sa Auday rental costume kasi isusoli na namin yung costume namin and babalik na kami ng hotel para magpahinga para later at night mapuntahan namin yung
train street. So guys, ito na yung train street. This is 6 to 8 minute walk from our hotel. Kaya nilakad na lang namin. Guys, meron palang schedule ang pagdaan ng train. Kaya ganitong oras, ganyan nakadami yung mga tao na nag-iintay sa pagdaan ng train. Isa pa, at that time, I'm not sure kung ngayon ganun pa rin, merong restricted area ng mga coffee shops na hindi pwedeng puntahan ng tourist unless may invitation ka from the coffee shop owner. I'm not sure now kasi as for our experience at that time, may local staff na inaya kami at dinala kami sa coffee shop nila. Mas okay naman kasi talaga yung experience na nakaupo ka sa tabi while the train is closely passing you by. So by this time, kung makikita nyo, diba, ang dami ng mga turista, spectators sa gilid. Kasi during that time, yan yung schedule ng pagdaan ng train. Pero meron pang isang schedule kaya gusto namin na mahabol na makaupo kami sa isang coffee shop para hintayin yung next schedule na pagdaan ng train. Ipopost ko pala dito yung schedules para may reference kayo kung kailan kayo dapat magpunta para hindi kayo mag-intay na matagal. So guys, ito na nga yung nakuha naming pwesto. Ang ganda nga kasi talagang harap na harap kami. And ayun na nga, nag-order na lang kami ng coffee and snacks kasi intayin lang talaga naman namin dumaan yung train habang nagko-coffee. Diba? Yun naman talaga yung goal. Kagaya ng mga ibang napapanood ko sa vlog. So, happy naman ang time na yan talaga. Promise. Guys, grabe palang nakakatakot. Nung una okay pa pero parang gusto mo na talaga siyang matapos. Iba yung feeling pag nanonood ka lang sa vlog And iba rin talaga yung feeling kapag actual na nandun ka na. Talagang nakakatakot pala. And that concludes our Hanoi tour. Guys, don't forget to click like and subscribe. And if you want more follow-up video, just click the notification bell and watch out for our Sapa adventure for the next video.